Noong Martes ng hapon, bandang 3:30, nagsimulang umalinggaw ang sirena ng barangay, hudyat ng paparating na bagyo. Sa unay akala ko karaniwan lang, gaya ng mga bagyong sanay na kami dito sa Tarlac. Nakaupo ako sa kusina, nagtitimpla ng kapeng barako, iniisip kung anong ulam ang ihahain ko sa hapunan. Ngunit biglang lumakas ang hangin, at sa labas, nakita ko kung paanong tumatabingi ang mga puno ng niyog na parang niluluhod ng kalangitan. Ako si Luz Alvarez, 67 taong gulang. Akala ko, sa edad kong ito, naranasan ko na ang lahat ng sakit at takot na kayang ibigay ng buhay. Pero mali pala ako. Mula sa radyo ng barangay, narinig ko ang tinig ni Kapitan, lahat na nakatira sa Sitio San Mateo, lumikas na agad. Malakas ang bagyo, posibleng may buhawi. Buhawi. Ang salitang iyon, parang pako na tumusok sa dibdib ko. Mabilis kong kinuha ang maliit kong maleta, isinilid ko ang litrato namin ni Arturo, ang yumaong kong asawa, ang mga dokumento ng lupa, at ang kwintas ng aking ina. Pagkababa ko sa silong ng bahay, nagsimula na ang impyerno. Ang bubong, tinatangay ng hangin na parang papel. Ang mga bintana, nagputukan na parang baril. Sa labas, maririnig ang huni ng mga yero, ang mga aso ay humahabol sa wala. Niyakap ko ang lumang sweater ni Arturo habang nanginginig sa takot. Sa bawat segundo, naramdaman kong unti-unting kinakain ng hangin ang mundo ko. At nang tumigil ang hangin, sumunod ang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Umakyat ako sa hagdanan, nanginginig pa rin. Paglabas ko, tumigil ang oras. Wala na ang bahay ko. Sa halip na bubong, kalangitan na. Sa halip na dingding, tambak ng putik, kahoy at mga alaala. Ang mesa kung saan natutong magsulat si Rico, nakabaon sa pader ng garahe. Ang mga rosas na itinanim ko sa likod ng bahay, giniling ng hangin. Sa unang pagkakataon mula nang mailibing si Arturo, 8 taon na ang nakalipas, napahagulgol ako. Sa gitna ng pagkawasak, ako lang ang natira. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga natirang piraso ng bahay, napagtanto kong wala na akong mauwian. Si Aling Nena, kapitbahay naming butihin, ang unang lumapit. Luz, dito ka muna sa amin. Sikip na lang, pero mas mabuti iyan kaysa sa labas, sabi niya habang pinupunasan ang luha sa mata ko. Tinanggap ko muna ang alok niya, pero alam kong hindi ako pwedeng umasa ng matagal. Sira rin ang kalahati ng bahay nila at marami pa siyang apo na kailangang asikasuhin. Gabi na nang hawakan ko ang lumang cellphone na nahukay ko mula sa putik. Basang-basa, halos ayaw gumana. Pero nang tuluyang umilaw ang screen, agad kong tinipa ang numerong ilang taon ko nang hindi tinatawagan. Rico, bulong ko sa sarili, sabay pindot. 3 beses nagring bago sumagot. Ma! Bakit? Malamig ang tono, pero may bahid ng pagkabigla. Anak, nasira ang bahay. Tinangay ng bagyo. Wala na lahat. Tahimik. Ilang segundong tila humaba ng walang hanggan. Nasaan ka ngayon? Tanong niya sa wakas. Kay Aling Nena muna. Pero di ko alam hanggang kailan. Narinig ko siyang huminga ng malalim, gaya ng taong napipilitang magpasya. Sige, mapunta ka rito sa Quezon City. Dito ka muna, sandali lang ha, habang inaayos mo buhay mo. Naluha ako sa ginhawang naramdaman. Akala ko tuluyan na siyang naging banyaga. Salamat, anak, bulong ko. Wala akong ibang mapupuntahan. Walang anuman, ma, sagot niya, ngunit malamig pa rin ang boses. Sabihan mo lang pag nasa terminal ka. Si Jessa at ako, naghahanda na rin kasi ng bisita, pero sige, ayusin natin. Binaba niya ang tawag bago pa ako makasagot. Ramdam ko sa bawat tunog ng linya ang layo ng loob naming dalawa. Noong bata pa siya, lagi siyang humihiling ng yakap. Ngayon, parang tuwing naririnig niya ako, gusto niyang umiwas. Kinabukasan, kinuha ko ang 3 sako ng natira kong damit, ang maliit na maleta ng alaala, at sumakay sa bus pa Maynila. Habang umaandar ito, tinitigan ko ang mga taniman ng palay, ang mga karatulang bako-bako, at ang langit na unti-unting nagiging kulay abo. Wala na akong bahay, pero may anak akong dapat sandigan, o baka naman iyon ang paniniwalang gusto ko pa ring kapitan. Bandang tanghali, dumating ang bus sa Cubao. Mainit, maingay at siksikan, malayo sa tahimik na buhay sa probinsya. 2 beses akong nagtanong bago natunton ang subdivision ni Rico sa Quezon City.
Malalapad ang kalsada, magaganda ang bahay, at bawat bakod ay may sariling gwardiya. Habang hinihila ko ang lumang maleta at 2 sako ng gamit, pakiramdam ko isa akong dayo sa lugar na hindi para sa tulad ko. Pagdating ko sa gate, lumabas ang isang babae. Payat, maayos ang buhok, suot ang mamahaling bestida. Si Jessa, ang girlfriend ni Rico. Umiti siya, ngunit malamig, peke at parang pilit. Tita Luz, grabe, kawawa ka naman, sabi niya, pero ang tingin niya, nakatutok sa sako kung may tatak ng putik. Doon mo muna ilagay sa tabi, ha? Medyo bagong linis tong garahe. Umiti ako kahit ang loob ko'y kumikirot. Salamat, Hija. Hindi ako magtatagal, konting tulong lang habang nag-aayos ako. Lumabas si Rico, nakapolo, halatang galing sa opisina. Ma, pasok ka. Nilapitan niya ako pero hindi man lang yumakap. Para bang may pader sa pagitan namin. Sa loob, parang ibang mundo. Puting sofa, mabangong kandila at mga retrato nilang dalawa sa mga gala. Ni isa, wala akong litrato. Umupo ako sa dulo ng sofa, hawak ang bag na parang sandata. Ma, sabi ni Rico, hindi kasi kami sanay may kasama. Pero ayos lang to, ha, habang inaayos mo yung papeles mo sa insurance. Tumango ako. Anak, di ako magtatagal. Ngunit agad sumabat si Jessa, banayad ang boses pero matalim ang mga salita. Tita, gusto lang naming magka-space muna ni Rico kasi pareho kaming stressed sa trabaho. Siguro, habang inaayos mo yung bahay mo, baka pwedeng sa ibang lugar ka muna magstay. May mga transient sa tabi ng mall, safe daw. Napayuko ako, sinubukang itago ang kirot. Anak, mahina kong sabi, sandali lang naman ako. Ngunit umiwas si Rico sa tingin ko. Ma, baka mas komportable ka nga muna ron. Sa loob-loob ko, gusto kong isigaw, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagsakripisyo para makapagtapos siya. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, sige, anak. Naiintindihan ko. Habang nakatingin ako sa kanilang dalawa, naramdaman kong kahit nakatayo ako sa loob ng bahay ng anak ko, para akong palaboy pa rin. Dala ko ang 3 sako ng gamit at ang maliit kong maleta nang muling bumaba ng hagdan. Si Rico ay nakatayo sa may pinto, hawak ang cellphone, halatang nag-aalangan. Si Jessa naman, kunwaring abala sa pag-aayos ng kurtina, pero ramdam kong hinihintay lang nila akong umalis. Ma, sabi ni Rico, pilit ang ngiti, huwag kang mag-alala. Babalikan kita pag natapos ko trabaho. May padadalhan ako ng kaunting pera para makapagrenta ka muna. Napahinto ako, pilit kong tinatago ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, anak. Ang kailangan ko lang ay kahit kaunting tulong, kahit pansamantala. Ma, wag mo naman ako pag-guiltyin, sabat ni Jessa. Gusto lang naming mapayapa muna ang bahay. Baka mas okay kung magpahinga ka muna sa labas ng Maynila, di ba? Tahimik akong tumango. Alam kong walang saysay ang kahit anong paliwanag. Ang anak kong pinalaki ko nang may malasakit, ngayon ay tila ibang tao na. Kinuha ko ang mga sako, at sa bawat hakbang palabas ng bahay, pakiramdam ko ay pinupunit ang puso ko. Paglabas ko ng gate, malamig na ang hangin. Umupo ako sa gilid ng kalsada, at sa ilaw ng poste, nakita kong nanginginig ang mga daliri ko. Wala akong malapitan, kaya tinawagan ko si Aling Nena, ang tanging taong hindi nagbago kahit kailan. Luz, anak, nandito pa yung lumang kotse ng mister ko. Gamitin mo muna, huwag ka munang mamroblema, sabi niya. Pagdating ko sa Quezon Memorial Circle, huminto ako sa gilid ng parking lot. Doon ko itinigil ang kotse. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng ingay ng mga bus at jeep, nakaupo ako sa loob, yakap ang sweater ni Arturo. Sa labas, may mga batang nagtitinda ng sampagita, may ngiti pa rin kahit pagod. Ako, isang matandang babae na may 3 sako ng alaala, walang tahanan, walang anak na yumayakap. Sa pagitan ng katahimikan at pagod, napaisip ako, ganito na ba talaga kapag tumanda ka? Kapag nawala ang lahat, pati anak mo, lumalayo rin. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na lamig, hindi ng gabi, kundi ng pagiging hindi na kailangan. 3 gabi akong nanatili sa loob ng lumang kotse ni Aling Nena, nakaparada sa gilid ng isang 24-hour convenience store sa Quezon Avenue. Bawat gabi, iba ang tanawin, mga driver na kumakain ng pansit, mga batang nag-aalok ng sampag-ita, at mga pulis na umiikot, nag-aakalang isa lang akong matandang nag-aabang ng masasakyan.
Wala silang ideya na ang babae sa loob ng kotse ay minsang may bahay, pamilya at pangarap. Ang unan ko, isang lumang kumot. Ang ilaw ko, post sa kanto. At ang tunog ng lungsod, siya ring musika ng aking pag-iisa. Noong ikatlong gabi, habang hawak ko ang wallet kong nabasa ng ulan, nahulog mula roon ang isang lumang calling card, naninilaw na, halos punit. Nakalagay, E. Ernesto Ramos, Ramos Medical Group, Makati. Sa likod, may sulat kamay na, huwag mong kalimutan, FD. Napangiti ako kahit papaano. Si Ernesto, ang unang lalaking minahal ko bago ko pa nakilala si Arturo. Noong kabataan namin sa Tarlac, siya yung batang may pangarap maging doktor. Ako naman, pangarap lang ay makaligtas sa araw-araw. Nagkahiwalay kami nang magpunta siya sa Maynila para mag-aral. Nabalitaan kong yumaman siya, nagkaroon ng sariling klinika, pero di na nag-asawa. Tinitigan ko ang numero. 50 taon na ang lumipas. Baka patay na siya, bulong ko sa sarili. Pero anong mawawala kung subukan ko? Kinuha ko ang cellphone kong halos ubos ang baterya. Pinigilan ako ng kaba. Ano nang sasabihin ko? Nainiwan ako ng anak ko. Nawala na akong materhan. Pero mas matindi ang uhaw kong marinig muli ang isang boses na may malasakit. Tinipa ko ang numero. Isang ring, 2, 3. Ramos Medical Group, sabi ng tinig sa kabilang linya. Napasinghap ako. Good evening po. Pwede po kay Ernesto Ramos? Speaking. Sino ito? Namutla ako. Ang boses na yon, mas mababa, mas matatag, pero pamilyar. Ernesto ako ito. Si Luz. Luz Alvarez. Tahimik. Ilang sandaling parang walang hangin sa paligid. Luz, halos pabulong niyang sabi. Diyos ko, ikaw nga ba yan? At sa pagitan ng luha at paghinga, alam kong may muling bubukas na pintuan, hindi ng bahay, kundi ng pag-asa. Luz, nasaan ka ngayon? Tanong ni Ernesto, may halong gulat at pag-aalala ang tinig. Dito sa Quezon Avenue. Sa parking ng convenience store. Huwag kang mag-alala, okay lang ako, pagsisinungaling ko, kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa lamig. Hindi, Luz. Hindi ka okay. Sabihin mo kung saan ka dyan, susunduin kita. Hindi mo kailangang. Walang pero. Sabihin mo lang. Bago ko pa mapigilan, narinig ko na ang tunog ng kanyang sasakyang umaandar sa kabilang linya. Binigay ko ang eksaktong lokasyon, habang ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Ano ba nang ginagawa ko? 50 taon na ang lumipas. Hindi ito pelikula. Hindi ito fairy tale. 2 oras akong naghintay. Sa bawat hinto ng kotse, umaasa akong siya na iyon. Hanggang sa huminto sa harap ko ang isang kulay pilak na SUV. Bumaba ang isang lalaking may buhok na puti na sa gilid, nakapolo, at may mga matang puno pa rin ang pamilyar na lambing. Luz, tawag niya. Sa unang pagbigkas pa lang ng pangalan ko, bumalik lahat ng alaala, ang mga hapon sa ilalim ng punong mangga, ang mga sulat niyang laging may maghihintay ako. Tumulo ang luha ko bago pa man ako makapagsalita. Pasensya ka na sa itsura ko, mahina kong sabi, nahihiya sa gusgusin kong damit. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay kong nanginginig. Tigilan mo iyan. Nakikita kita, Luz. At maganda ka pa rin. Napasinghot ako, napatawa sa gitna ng luha. Nagsisinungaling ka pa rin pala. Hindi, sagot niya, sabay yakap sa akin, mahigpit, totoo, parang yakap ng tahanan. Sumama ka na sa akin, sabi niya, habang pinupunasan ang luha ko. May bahay ako sa San Juan. Maluwag. Tahimik. Hindi mo kailangang matulog sa kotse. Ernesto T. Luz, pinutol niya ako, marahan pero matatag. 50 taon kitang hinintay. Ngayon na nandito ka, hindi kita hahayaang mag-isa ulit. Pag-upo ko sa passenger seat ng kanyang sasakyan, tinanaw ko ang liwanag ng convenience store sa labas, ang liwanag na ilang araw kong tinirhan. Sa pag-alis namin, tila iniwan ko roon ang lahat ng bigat ng nakaraan. Sa unang pagkakataon mula nang tangayin ang bagyo ang bahay ko, nakaramdam ulit ako ng init, hindi ng apoy, kundi ng pag-asang baka may tahanan pa rin akong naghihintay. Habang umaandar ang sasakyan, nanahimik kami ni Ernesto. Sa labas, dumadaan ang mga ilaw ng lungsod, mga billboard, bus, at jeep na punong tao.
Sa bawat kanto, pakiramdam ko, lumalayo ako sa lumang buhay kong winasak ng bagyo. Pagdating namin sa San Juan, bumungad ang isang bahay na parang kinuha mula sa lumang pelikula. Malapad ang bakuran, may mga halamang bougainvillea at ilaw na kulay ginto. Hindi ito marangya, pero may dignidad, tahimik at puno ng kaluluwa. Dito ka na muna, sabi ni Ernesto habang binubuksan ang gate. Hindi ito mansion, pero sana maramdaman mong ligtas ka rito. Pagpasok ko, amoy agad ang pinaghalong kape at bagong linis na kahoy. Sa dingding, may mga larawan, si Ernesto kasama ang mga doktor sa ospital, ilang litrato sa medical missions, at isang lumang frame ng graduation photo niyang nakabarong. Hindi ka nag-asawa, tanong ko habang pinagmamasdan ang mga larawan. Hindi ko nakuhang magmahal ulit, sagot niya, simpleng-simple, pero tumama sa dibdib ko. Ang puso ko, naiwan sa Tarlac. Napayuko ako. Matagal na yon, Ernesto. Ang matagal, sagot niya, hindi ibig sabihing tapos na. Pinaupo niya ako sa sofa at agad siyang nagpunta sa kusina. Ilang sandali lang, bumalik siya na may dalang tasa ng mainit na salabat at tinapay. Wala akong kape ngayon, sabi niya, kaya ito muna. Mas mabuti para sa lamig ng gabi. Habang iniinom ko ang salabat, napatingin ako sa mga kamay niya, may guhit ng edad, pero matatag pa rin. Naalala ko ang kabataang araw na sabay naming pinangarap ang Maynila. Ako, gustong magtayo ng maliit na karinderya. Siya, gustong magpagaling ng mga tao. Sa dulo, pareho naming naranasan ang layo ng kalooban at panahon. Tahimik kaming tumawa sa mga alaalang iyon, ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng lumang bahay, ang pangako niyang babalik pag nakatapos na siya. Ayan, tinupad ko na, biro niya, sabay kindat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang matinding unos, nakatulog ako sa isang silid na tahimik, may ilaw, at may pamilyar na boses sa kabilang kwarto na nagsabing, nandito lang ako, Luz. Ligtas ka na. Sa unang umaga ko sa bahay ni Ernesto, ginising ako ng amoy ng nilulutong tuyo at kape. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulat, ang halimuyak ng almusal o ang tanawing bumungad nang lumabas ako ng kwarto. Si Ernesto, naka-apron, hawak ang kawali at nakangiti na parang walang lumipas na 50 taon. Magandang umaga, sabi niya. Hindi ko alam kung gusto mo pa rin ang kape, pero sabi ng alaala ko, 3 kutsaritang asukal, tama ba? Napangiti ako. Naaalala mo pa rin? Hindi ko nga nakalimutan ang timpla ng kape mo, Luz. Paano ko malilimutan ang mismong dahilan kung bakit ako natutong magtimpla? Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami tungkol sa mga nakaraan naming buhay. Ikinuwento niya kung paano niya itinayo ang kanyang klinika mula sa isang maliit na espasyo sa Quiapo hanggang maging isang chain ng mga ospital. Ako naman, tungkol sa buhay ko kay Arturo, ang mga taon ng pagtitiyaga, ng pagtitipid, ng pagiging ina at asawa na laging nauna ang iba bago ang sarili. Tahimik lang siyang nakikinig, paminsan-minsan tumatango, paminsan-minsan ay tinititigan ako na para bang sinusubukan niyang buuin ulit ang larawan ng dalagang minsang minahal niya. Hindi ka nagbago, sabi niya bigla. Mas tahimik ka lang ngayon, pero yung tapang mo, nandun pa rin. Napailing ako. Tapang? Hindi, Ernesto. Pagod lang yan. Hindi, Luz. May mga taong bumibigay kapag nawalan. Pero ikaw, kahit sinira ng bagyo ang lahat, nandito ka pa rin. Buhay. At humihinga. Hindi ko alam kung bakit, pero napaluha ako. Siguro dahil ngayon lang ulit may nakakita sa akin, hindi bilang kawawang matanda, kundi bilang taong may halaga pa rin. Lumipas ang mga araw, naging normal na ang mga umagang may kape at mga gabing may kwento. Tinuruan ko siyang magluto ng adobo, tinuruan niya akong magbasa ng mga artikulo online. Sa bawat tawanan at tahimik na sandali, naramdaman kong unti-unti akong nagiging bahagi ng bahay na iyon, ng buhay niyang dati malayo sa akin. Isang gabi, habang sabay kaming nakatingin sa ulan sa veranda, mahina niyang sinabi, Luz, minsan, dumarating talaga ang bagyo para ibalik tayo sa dapat nating tirahan. At sa mga salitang iyon, marahan akong ngumiti. Kasi sa wakas, parang may tahanan na ulit ako. Lumipas ang 2 linggo sa bahay ni Ernesto na parang panaginip. Araw-araw, may bagong dahilan para ngumiti, simpleng agahan, kwentuhan sa hardin, o yung paraan niyang tumitingin sa akin na parang hindi ako nagbago. Pero sa likod ng mga ngiti ko, may bahid ng hiya na baka isipin ng tao, matanda na, tapos na sa pag-ibig.
Isang hapon, nagkasabay kaming magdilig ng halaman. Biglang umambon, kaya't nagmadali akong pumasok sa veranda. Ngunit si Ernesto, nakatayo pa rin sa ulan, nakangiti. Hindi ko naaalala kung kailan ako huling nasabugan ng ulan, sabi niya. Baka magkasakit ka, sagot ko, sabay abot ng tuwalya. Umiti siya at dahan-dahang kinuha iyon mula sa kamay ko. Hindi ako magkakasakit, Luz. Matagal ko nang wala iyong lamig sa katawan. Pero ngayong nandito ka, parang bumalik lahat ng init. Napayuko ako, nagkunwaring abala sa halaman. Huwag kang bolero, sabi ko, pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Hindi ako bumobola, sagot niya. Matagal na akong walang dahilan para umuwi ng maaga. Pero ngayon, lagi kong hinahangad na matapos agad ang araw, para lang makauwi rito, sa bahay kung saan ka naroon. Tahimik. Tanging patak ng ulan lang ang maririnig. At sa katahimikan, ramdam kong bumabalik ang tibok ng pusong matagal nang natulog. Kinagabihan, habang nag-aayos kami ng hapag, tinanong niya, Luz, sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka ba natakot na magmahal ulit? Napaisip ako. Hindi naman ako natakot. Ang natutunan ko lang, hindi lahat ng pagmamahal may kasabay na pagtanggap. Kaya minsan, mas madaling mamuhay mag-isa. Tumango siya, nakangiti. Siguro. Pero minsan din, may mga taong dumadaan para ipaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos naming kumain, inabot niya ang lumang business card na dati kong pinaghawakan sa wallet. Ngayon, naka-frame na ito sa isang maliit na picture frame. Naalala mo to? Tanong niya. Sagot ko, napangiti. Tandaan mo, Luz, sabi niya, nakatingin diretso sa akin, ang pangakong totoo, kahit gaano katagal, natutupad din. At sa gabing iyon, habang pinapakinggan ko ang tunog ng kuliglig sa labas, naisip kong baka nga totoo. May mga pusong nag-aabang lang ng tamang panahon para muling tumibok. Isang hapon, habang nagluluto ako ng tinolang manok para kay Ernesto, biglang nagring ang cellphone ko. Nakasulat sa screen, Rico. Parang biglang lumamig ang paligid. Ilang segundo kong tinitigan ang tawag bago ko sinagot. Ma, agad niyang tanong, may halong ka ba sa boses? Anak. Kamusta ka? Sagot ko, pilit na mahinahon. Nabalitaan kong may tinitirhan ka raw ngayon sa San Juan? At may kasama kang lalaki. Parang biglang nabunot ang hangin sa dibdib ko. Sino nagsabi niyan? Hindi importante, sagot niya, pero halatang nagpipigil. Ma, totoo ba to? Totoo, anak. Si ay Ernesto Ramos. Kaibigan ko. Matagal ko na siyang kilala, bago pa ako ikasal sa tatay mo. Tahimik. Naririnig ko ang mahinang paghinga niya sa kabilang linya. Ma, kilala mo ba talaga yung tao? Baka ginagamit ka lang. Baka gusto lang niya ang pera mo o. Rico, putol ko, mariin ngunit kalmado. Anak, ako yung tinanggihan mong tumira sa bahay mo dahil gusto niyo ng privacy. Huwag mo akong pangaralan ngayon tungkol sa tiwala. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ma, hindi ko naman ibig. Alam ko. Gusto mo lang magmukhang mabait ngayon kasi baka isipin ng mga tao na pinabayaan mo ako. Tahimik na naman. Ilang sandali bago siya muling nagsalita, mahina pero maihalong hiya. Magusto ka naming imbitahin ni Jessa sa dinner sa Sunday. Para naman makilala namin tong si Iki Ramos. Napangiti ako, ngunit hindi dahil sa tuwa. Hindi ninyo kailangang kilalanin ang taong nagpaparamdam sa akin ng respeto, yung hindi ko nakuha sa sarili kong anak. Ma, huwag ka namang ganyan. Nagkamali ako, alam ko. Pero gusto kong ayusin. Hindi lahat ng nasira kayang ayusin, Rico, sagot ko. Pero kung gusto mong makita ako mismo ang magpapasya kung kailan at paano. Hindi sa kondisyon nyo. Natahimik siya, marahil nagulat na hindi na ako yung inang laging sumusuko. Mapasensya na, mahina niyang sabi bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng usapan namin, tinanaw ko ang bintana. Nakita kong paparating si Ernesto, may dalang bulaklak at ngiti. Sa sandaling iyon, naisip kong minsan, kailangang maranasan ng anak ang pagkawala para maintindihan kung gaano siya kamahal ng ina. Linggo ng gabi, tumawag si Rico. Ma, kami na lang pupunta dyan, sabi niya. Para hindi ka na mahirapan bumiyahe. Sigurado ka, tanong ko, hindi makapaniwala. Gusto ko lang makilala si Iki Ramos.
Pagkababa ko ng telepono, umiti si Ernesto. Darating pala ang anak mo. Ayos yan, Luz. Panahon na rin siguro. Hindi ako nakasagot agad. Bahagyang nanginig ang kamay ko habang inaayos ang mesa. Sana lang, hindi niya ulit akong ipahiya. Walang mangyayaring ganoon, sagot ni Ernesto, marahan pero may bigat ng tiwala. Basta ako, nandito lang sa tabi mo. Dumating si Rico bandang 7:00. Suot niya ang mamahaling barong, halatang pinaghahandaan ang gabi. Kasama pa rin si Jessa, na may dalang cake na tila pang patahimik lang ng konsensya. Magandang gabi, ma, sabi ni Rico, sabay halik sa pisngi ko. Naramdaman kong may pag-aalangan pero at least ngayon may yakap na. Si Ernesto naman, kalmado. Ikinagagalak kitang makilala, Rico. Maraming kwento sa akin ang mama mo tungkol sa'yo. Ngumiti si Rico, pero halata sa mata niya ang pagsusuri. Maraming salamat, Dos. Alam kong malaki ang naitulong mo kay mama nitong mga nakaraang buwan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Ernesto. Ang mahalaga, masaya siya. Tahimik kaming kumain. Tanging kalansing ng kubyertos lang ang maririnig. Si Jessa, pilit na nagkukwento tungkol sa bagong kondo unit na tinitingnan nila. Ako, tahimik lang. Si Ernesto, kalmado pa rin, pero ramdam kong nagmamasid. Matapos ang hapunan, biglang nagsalita si Rico. Dosi, pasensya na kung medyo prangka ako. Pero gusto ko lang masigurado seryoso ka ba talaga kay mama? Napatigil ako. Rico. Ngunit mumiti lang si Ernesto. Seryoso ako, Hijo. Sa edad naming ito, wala nang oras para sa laro. Tahimik si Rico, halatang hindi inasahan ang sagot. Gusto ko lang maprotektahan si mama. Maganda yan, sagot ni Ernesto. Pero sana, proteksyon na may respeto, hindi kontrol. Hindi na siya nakasagot. Napayo ko lang si Rico habang ako'y tahimik na napaluha. Sa wakas, may taong tumindig para sa akin, hindi bilang ina ng isang anak, kundi bilang taong karapat-dapat ding mahalin. Pagkaalis ni na Ernesto at Jessa sa mesa, naiwan kaming dalawa ni Rico sa sala. Tahimik. Tanging tiktak ng orasan at ihip ng bentilador ang maririnig. Nakayuko siya, hawak ang cellphone, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Mahina niyang sabi. Tapos na ang hapunan, anak. Salamat sa pagpunta. Hindi pa ako tapos, sagot niya, sabay tingin sa akin, yung tinging puno ng guilt at hinanakit. Ma, pasensya na sa lahat. Alam kong nasaktan kita. Napasinghap ako. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sanay na ako. Wag naman ganyan, ma, sabi niya, halos pabulong. Naging makasarili ako. Ang totoo, nahihiya ako sa sarili ko. Noon ang sinabi mong nasira ang bahay mo, dapat ako yung unang tumakbo sa'yo. Pero inuna ko pa yung imahe, yung kaginhawaan. Tahimik akong tumingin sa kanya. Rico, hindi mo kailangang ipaliwanag. Alam kong ganun talaga ang mga anak ngayon, busy, may sariling mundo. Pero alam mo, anak, minsan hindi namin kailangan ng tulong, kundi yung maramdaman lang na hindi kami kalabisan. Napatungo siya. Ma, nung nakita kita kanina kasama si Ike Ramos ang unang pumasok sa isip ko, baka palitan mo ako. Baka may ibang taong mas karapat-dapat kang samahan. Umiti ako, bagaman mabigat sa dibdib. Anak, walang makakapalit sa anak sa puso ng ina. Kahit anong sakit, kahit ilang ulit mo akong tanggihan, anak pa rin kita. Pero ang tanong, kaya mo pa ba akong ituring na ina? Namilog ang mga mata niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ulit ang batang dati kong tinutulungan sa araling bahay. Tumulo ang luha niya. Kaya ko. At gusto kong bumawi. Lumapit siya at niyakap ako, mahigpit, parang batang humihingi ng tawad. Ramdam ko ang tibok ng puso niya laban sa dibdib ko, at sa sandaling iyon, parang natunaw lahat ng galit at tampo. Anak, sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya, ang pag-ibig ng magulang, kahit gaano mo itaboy, bumabalik pa rin. Salamat, ma, bulong niya. Hindi mo alam kung gaano ko to hinintay. Sa labas, unti-unting lumakas ang ulan. Pero sa loob ng bahay, unang beses kong naramdaman na hindi na ako mag-isa. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ako ng halaman sa labas, narinig kong may humintong kotse sa harap ng gate. Nang lumapit ako, bumukas ang bintana at bumungad ang pamilyar na mukha, si Jessa.
Naka-shades, nakabestida, at may hawak na paper bag. Tita Luz, bati niya, puno ng ngiti pero malamig sa mata. Nadaan lang ako. May dala akong prutas para sa inyo. Napilitan akong umiti. Salamat, Hija. Halika, pasok ka. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang sinipat ang paligid. Maganda pala dito, no? Tahimik, malinis, parang resort. Buti na lang may tumulong sa inyo. Si Ernesto, sagot ko. Matagal na kaming magkaibigan. Nga raw, sabi niya, sabay labas ng mapait na tawa. Swerte niyo, tita. Hindi lahat ng babae, kahit may edad na, nagkakaroon pa ng second chance. Naramdaman ko agad ang tinig na maihalong pangungutya. Pero nanahimik lang ako. Baka gusto mong kape, alok ko. Tumanggi siya. Huwag na po. Saglit lang ako. Alam nyo, tita, napag-usapan namin ni Rico kagabi. Gusto lang naming siguraduhin na hindi kayo pinapahirapan ng sitwasyon dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ramdam ang pagtaas ng tono ng boses ko. Kasi nagkunwaring nag-aalangan siya, may mga tao kasi na ginagamit yung kabutihan ng iba. Baka kasi masyado kang nagtiwala. Alam mo naman, may edad na tayo, madaling malinlang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Jessa, hindi mo kailangang alalahanin yan. Kilala ko si Ernesto. At kung sakaling magkamali ako, akin yon. Hindi na kailangan ng pahintulot ninyo. Bahagya siyang natahimik, pero kita ko sa mukha niya ang hindi niya inaasahang sagot ko. Pasensya na po, tita. Concern lang talaga ako. Tumayo siya, inayos ang buhok, at nagbitiw ng huling linya bago umalis. Pero sana, pagdating ng araw, hindi ka na umiyak dahil sa maling tao ulit. Pag-alis ng kotse niya, tahimik akong nakatayo sa veranda. Hawak ko pa rin ang paper bag ng prutas, magaganda sa labas, pero hindi ko alam kung matamis ba o bulok sa loob. Habang bumabalik sa bahay si Ernesto, umiti siya sa akin. Sino yung bisita? Sagot ko, pilit ang ngiti, bagyong may lipstick. Pagbalik ni Ernesto mula sa ospital, nadatnan niya akong tahimik sa veranda, tinititigan ang mga prutas na dala ni Jessa. May bisita ka raw kanina, sabi niya habang inaabot ang baso ng tubig. Tumango ako. Si Jessa. Nagdala ng prutas. Pero alam mo naman, hindi lahat ng matamis sa bibig, mabuti sa loob. Umupo siya sa tabi ko, marahang pinisil ang kamay ko. Sinabi ba niyang may problema? Wala, sagot ko, pero napabuntong hininga ako. Pero alam ko na ang gusto niyang iparating, na baka ginagamit lang kita. Na baka tanga na akong ulit. Napatahimik si Ernesto. Ilang sandali bago siya nagsalita. Luz, alam kong nasaktan ka noon. Pero huwag mong hayaang gawing kasalanan ang kakayahan mong magmahal. Hindi mo kailangang matakot. Umiti ako, pero bakas ang bigat sa mata ko. Madali sabihin yan, Ernesto. Pero sa totoo lang, pag nasanay kang palaging iniwan, kahit mabuting tao, pinagdududahan mo na rin. Baka kasi sa dulo, mawala ulit. Hindi ako mawawala, mahinahon niyang sagot. Hindi kita gustong palitan. Gusto lang kitang samahan. Samahan, tanong ko, sabay tawa ng marahan. Ang salitang yan, napakasimple, pero ngayon ko lang ulit naramdaman na totoo. Tahimik kami sandali. Sa labas, may dumaraan na mga batang naglalaro ng patintero, tumatawa ng walang alintana sa mundo. Pinanood namin sila, at doon ko naisip kung gaano ako katagal na buhay na puro takot, takot maloko, takot mapahiya, takot magmahal ng buo. Alam mo, Ernesto, sabi ko, nung iniwan ako ng bagyo, akala ko yung bahay lang ang kinuha. Pero ang totoo, pati puso ko. Tapos dumating ka, dala mo yung payong na hindi ko hinihingi, pero kailangan ko pala. Umiti siya, hinawakan ulit ang kamay ko. Kung ganon, Luz, hayaan mong ako na ang magdala ng payong. Kahit bumagyo ulit, hindi na kita iiwan sa ulan. Napatingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi ko na tinakpan ang luha ko. Pinunasan niya iyon ng daliri at mahina kong bulong, baka nga oras na ulit para maniwala. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng veranda, naramdaman kong unti-unting nabubura ang takot na tinakpan ko ng hiya sa loob ng maraming taon. Habang si Luz ay unti-unting natututong magmahal muli, sa kabilang panig ng lungsod ay ibang kwento ang nabubuo. Sa loob ng isang mamahaling kondo sa Eastwood, magkatabi sina Rico at Jessa sa sofa, parehong tahimik,
ngunit halatang may mabigat na iniisip. Rico, sabi ni Jessa habang iniikot ang baso ng alak, sigurado ka bang okay lang kay mama mo yung lalaking iyon? Kilala mo naman yung mga matanda, madaling mauto sa matatamis na salita. Napailing si Rico. Hindi si mama yung tipong nagpapaloko, Jessa. Pero napahinto siya, natatakot ako. Kasi may nabanggit siyang Ramos Medical Group. Kung siya nga yung may-ari niyon, ibig sabihin milyonaryo yung tao. Exactly, sabat ni Jessa, napangiti. Kung totoo yan, baka ginagamit ni mama yung relasyon na yan para siguruhin ang future niya. At kapag nag-asawa sila, baka pati tayo maapektuhan. Baka may ipamana pa sa ibang tao, hindi sa atin. Naningkit ang mata ni Rico. Hindi ganun si mama. Talaga? Bakit hindi mo alam na kay Ricky Ramos pala siya nakatira ngayon? Sagot ni Jessa, tinataas ang kilay. Rico, kung hindi ka kikilos, baka gisingin ka na lang ng abogado na may dalang will and testament. Tahimik si Rico, pero ramdam ang tensyon sa mukha niya. Anong gusto mong gawin natin? Umiti si Jessa, malamig at maingat. Simple lang. Alamin natin kung sino talaga si Ernesto Ramos. Kung totoo siyang doktor o may tinatago. Kapag napatunayan nating may masamang intensyon, tayo pa ang lalabas na mabuti. Pero kung hindi, pwede pa rin nating pigilan yung kasal. Gamitin mo yung guilt ni mama. Alam mong mahina siya pagdating sa'yo. Nagtagal ang katahimikan. Sa labas, tanaw ang mga ilaw ng syudad, maganda pero nakasisilaw. Hindi ko gustong saktan si mama, mahinang sabi ni Rico. Mumisi si Jessa, marahan ngunit puno ng tuso. Minsan, Rico, kailangan mong saktan ang mahal mo para mailigtas siya. Habang pinaplano nila ang susunod na hakbang, sa kabilang banda ng lungsod, si Luz ay natutulog ng payapa sa bahay ni Ernesto. Walang kamalay-malay na may paparating na unos na mas mapanganib pa kaysa sa bagyong sumira ng kanyang tahanan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang plano ni Jessa. Hindi niya sinabihan si Rico ng buong detalye, ang alam lang ng asawa niya, tinitingnan ilang niya si Ricky Ramos. Pero sa totoo lang, malalim na ang galaw ng babae. Nakasalamin, nakakap, at may dalang mamahaling kamera, pumunta siya sa San Juan. Maganda tong shot, bulong niya sa sarili habang nakasilip sa loob ng kotse. Sa di kalayuan, nakita niya si Luz at Ernesto na magkasabay naglalakad papunta sa palengke, magkahawak kamay pa. Click! Click! Sunod-sunod ang kuha. Hindi bastos o bastos ang intensyon, mas masahol pa. Plano niyang gawing chismis ang bawat litrato. Pagbalik niya sa kondo, sinabihan niya si Rico. Rico, may nakita ako. Ano yan? Mga litrato ni mama mo. Kasama yung doktor. Mukhang sobrang close na sila. Kinuha ni Rico ang mga larawan. Jessa, bakit mo naman ginawa to? Para ipakita sa'yo ang totoo, sagot niya, kunwaring may malasakit. Rico, hindi na ito simpleng pagtulong. Baka pinapaikot na siya ng matandang iyon. Baka gusto niyang pakasalan si mama mo. Natahimik si Rico. Kita sa mukha niya ang pag-aalangan, halo ng galit, hiya at pagkalito. Pero hindi ko pwedeng basta akusahan si Ricky Ramos. Baka naman totoo ang intensyon niya. Umisi si Jessa, mabagal at mapait. At kung totoo nga, ibig sabihin, kapag namatay si mama mo, lahat ng mana mo mapupunta sa kanya. Pinilit ni Rico na huwag maniwala, pero naglaro na ang duda sa isip niya. Hindi ganun si mama, ulit niya. Sigurado ka, tanong ni Jessa, sabay lapit sa kanya, hawak ang kamay niya. Kung mahal mo talaga siya, pigilan mo siya bago siya masaktan ulit. Hindi mo siya kayang protektahan kung nakatingin ka lang. Nang gabing iyon, habang natutulog si Jessa, hindi mapakali si Rico. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga larawan ng ina niyang masaya, nakangiti at walang bakas ng sakit. Dapat ba niyang ikatuwa iyon? O ikatakot? Sa kabilang dulo ng lungsod, si Luz ay abala sa pagtatahi ng lumang kurtina para sa bahay ni Ernesto. Walang kamalay-malay na bawat tawa nila ay may matang nakamasid, at may pusong nagbabalak sirain ang bagong mundong kanyang natagpuan. 2 linggo matapos makuha ni Jessa ang mga litrato, nagsimula na ang mas masahol niyang plano, ang paninira sa katauhan ni Luz. Hindi na siya kontento sa tahimik na pagdududa ni Rico, gusto niyang pabagsakin ang tiwala ng lahat sa matandang babae. Gamit ang peking account sa social media, ipinost niya ang ilang larawan,
si Luz at si Ernesto, magkahawak kamay sa palengke, magkasabay sa simbahan, at magkatabing tumatawa sa veranda. Nilagyan niya ito ng caption na, "Matandang ginang, napaibig ang doktor para sa pera." Barangay San Juan, may bagong tsismis. Ilang oras lang, kumalat ang mga komento. Aba, ayos pa si Lola ah. Baka gold digger yan. Sayang, mukhang disente pa naman. At bago pa man malaman ni Luz, usap-usapan na siya sa tindahan, sa parlor, sa tricycle terminal. Maging ang mga dating tahimik na kapitbahay ni Ernesto, nag-umpisa ng lumayo. Isang umaga, habang namamalengke si Luz, napansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Narinig pa niya ang pabulong na, "Ayan yung lola ni Doth." Siya yung trending sa Facebook. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa bawat hakbang, parang may tinik sa lupa. Pag-uwi niya sa bahay, inabutan niya si Ernesto na hawak ang cellphone, nakakunot ang noo. "Luz," sabi niya, "nakita mo na ba to?" Lumapit ako. Sa screen, naroon ang mga larawan ko. Mga larawang walang mali siya, pero ginawang kasalanan ng mundo. Tumulo ang luha ko. Sino gagawa nito, Ernesto? Bakit nila to ginagawa sa akin? Hinawakan niya ang balikat ko, mariin. Alam kong hindi mo kasalanan, Luz. Alam ng Diyos kung sino ka. Pero ako, tahimik lang. Kasi alam ko sa puso ko, may isang tao lang na may motibong ganito. Si Jessa. Kinagabihan, habang nagliligpit ako ng mga pinggan, tumunog ang cellphone ko. Message ni Rico. "Ma, anong ibig sabihin ng mga kumakalat sa Facebook? Totoo ba?" Nang mabasa ko iyon, parang gumuho ulit ang lahat ng tiwala kong pinaghirapan. Hindi ko alam kung mas masakit ang paninirang iyon, o ang katotohanang anak ko mismo ang unang nagduda. Kinabukasan, maagang tumawag si Rico. "Ma, pupunta kami dyan. Kailangan nating mag-usap." Alam ko na agad kung tungkol saan. Bago pa man sila dumating, pinakalma ko muna ang sarili ko. Si Ernesto, tahimik lang sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko. "Huwag kang matakot, Luz. Magsabi ka lang ng totoo. Ako na bahala sa natitira." Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Rico at Jessa. Parehong seryoso ang mukha. Wala man lang imagandang umaga, agad nagsimula si Rico. "Ma, nakita ko yung mga litrato. Bakit mo tinago sa amin ang totoo? Akala ko, tutulungan ka lang ni Doth. Pero mukhang iba na to." Tinignan ko siya ng diretsyo. "Anong totoo, anak? Ang totoo ba na may nagmamahal sa akin kahit matanda na ako? O yung totoo na nahihiya kang tanggapin yon dahil iniisip mo kung anong sasabihin ng iba?" Napayo ko siya, pero agad sumabat si Jessa. "Tita, huwag niyo kaming gawing masama. Wala naman kaming ginawang mali. Concern lang kami, baka ginagamit ka lang." Napahinga ng malalim si Ernesto, sabay abot ng folder sa mesa. "Ito ang katibayan ng mga donasyon at proyekto ko. Ako ang nagtatag ng Ramos Foundation, hindi ako manghuthot. At itong litrato, galing sa kikis ng barangay." Binuksan niya ang folder. Sa mga larawan, malinaw na si Jessa ang nakuhanan, nakakap, may dalang kamera, palihim na kumukuha ng litrato. Nanlaki ang mata ni Rico. "Jessa. Ano to?" "Rico, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko to para sa atin," sigaw niya, nanginginig. "Para maprotektahan tayo." "Protektahan," sagot ni Rico, galit. "O para ipahiya ang mama ko?" Tahimik akong tumayo. "Anak, hindi ko kailangang patunayan ang pagkatao ko sa mga taong ayaw makakita ng totoo. Pero sana, matutunan mong makinig sa puso mo, hindi sa bulong ng iba." Umiiyak si Rico, lumapit at niyakap ako. "Ma, patawarin mo ako." Nabulag ako sa hiya, sa takot. Hinaplos ko ang likod niya. "Ang hiya, anak, minsan galing sa pagmamalaki. Pero tandaan mo, ang pag-ibig, kahit gaano ka napahiya, yun ang bumabangon sa'yo." Si Jessa, tahimik lang, nakayuko. Sa huling pagkakataon, nakita ko sa mata niya ang pagkatalo, hindi dahil natalo siya sa plano, kundi dahil nakita niyang kahit giniba niya ako, hindi niya kayang sirain ang totoo. Pagkatapos ng mainit na paghaharap, nanatiling tahimik ang bahay. Umalis si Jessa na hindi man lang lumingon. Si Rico, naiwan sa sala, nakayuko, parang batang naliligaw sa gitna ng sarili niyang buhay. "Man," mahina niyang sabi, "tama ka.
Nabulag ako. Ang akala ko, pinoprotektahan ko tayo. Pero sa totoo lang, ako yung lumayo. Lumapit ako sa kanya, marahang hinaplos ang buhok niya gaya ng dati. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa bawat pagkakamali. Ang mahalaga, natututo ka. Ang mga sugat, kahit masakit, nagiging paalala para wag na nating ulitin. Umiling siya, may luha sa mata. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Naiwan kong mag-isa si Jessa, pero kailangan kong lumayo muna. Gusto kong magpahinga, mas sa totoo lang, pagod na ako sa buhay na puro pagpapanggap. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, kung gusto mong magpahinga, umuwi ka muna sa probinsya. Bumalik tayo sa Tarlac. May lupain pa tayo ron na di tinamaan ng bagyo. Doon, tahimik at baka doon mo ulit makilala ang sarili mo. Ngumiti siya, bagaman nangingilid pa rin ang luha. Sasama ka? Siyempre. Wala akong ibang gustong tahanan kundi kung saan naroon ang anak ko. Si Ernesto, nakatayo lang sa tabi, tahimik na nakikinig. Luz, sabi niya, kung iyan ang desisyon ninyo, susuportahan ko. Pero gusto kong malaman mo, hindi pa rito nagtatapos ang kwento natin. Napangiti ako. Hindi ko isinasara ang pinto, Ernesto. Pero sa ngayon, kailangan kong unahin ang pagkukumpuni ng tahanan naming matagal ng wasak, ang pagitan naming mag-ina. Tumango siya, hinawakan ang kamay ko. Hihintayin kita, Luz. Hindi ko bibilangin ang mga araw. Kinabukasan, nag-impact kami ni Rico. Habang tinatali ko ang lumang sako ng damit, tumingin siya sa akin. Ma, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong naging katulad ni Jessa, mapagmataas, makasarili. Ngumiti ako. Hindi huli ang lahat, anak. Kahit ilang ulit tayong mabigo, basta marunong tayong bumalik sa tama, may pag-asa pa. Pag-alis namin, tanaw ko sa bintana si Ernesto, nakatayo sa harap ng bahay, may ngiti ngunit mailungkot. Sa loob ng puso ko, alam kong hindi ito pamamaalam, isa lang itong pahinga bago ang bagong simula. Pagdating namin ni Rico sa Tarlac, sinalubong kami ng hangin na maihalong amoy ng lupa at palay. Walang ingranding bahay, walang mamahaling kotse, pero may katahimikan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam kong tunay akong humihinga. Ang dating lot naming napinsala ng bagyo ay puro damo at putik na lang. Pero nang makita iyon ni Rico, umiti siya. Ma, dito ulit tayo magsisimula. Ako mismo magpapatayo ng bahay mo. Napaluha ako. Hindi bahay ko, anak. Bahay natin. Araw-araw, sabay naming pinupunasan ang pawis, nagbubuhat ng kahoy, nag-aayos ng bubong. Hindi na ako si Luz na umaasa sa awa ng iba, ako na ulit ang ina na marunong tumawa, kahit pagod. Si Rico naman, unti-unting natutong makinig, magpakumbaba at magmahal ng walang kondisyon. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, tinanaw namin ang unti-unting nabubuong bahay. Ma, sabi niya, ngayon ko lang naintindihan ang halaga mo. Noong bata ako, akala ko tungkulin mong tiisin lahat. Pero mali pala. Tao ka rin, may karapatan ding mapagod at mahalin. Umiti ako, pinisil ang kamay niya. Anak, ang pagiging ina, hindi sukatan ng kung gaano karami ang tiniis, kundi kung ilang beses mong pinili pa ring bumangon. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang maliit naming bahay. May 3 silid, isang kusina, at maliit na veranda kung saan tanaw ang bukid. Nang gabing iyon, habang pinapanood namin ang mga bituin, dumating ang isang kotse. Si Ernesto. May dalang mga paso ng bulaklak at ngiti. Akala ko, nakalimutan mo na kami, biro ko. Hindi ko kailanman nakakalimutan ang tahanan ng puso ko, sagot niya. Nagkatinginan kami ni Rico at mumiti siya. Dulcie, salamat po. Dahil sa inyo, bumalik ang ngiti ni Mama. Mumiti si Ernesto, hinawakan ang kamay ko. Ang totoo, siya ang nagbalik ng sigla sa buhay ko. Sa harap ng bagong bahay, sabay kaming nagdasal. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa kapayapaan. Sa gitna ng mga alaala, hiya, at sakit, natutunan naming muli ang ibig sabihin ng tahanan. Hindi ito gawa sa pader o bubong, kundi sa mga pusong marunong magpatawad at magmahal muli.